And nakikita natin dito na parang kinakalimutan nyo talaga, no? You're trying to forget yung tawag dito, toxic, no? Toxic past nyo. Although for some of you, may mga episodes pa, no? May mga moments na naalala nyo yung mga episodes ng nakaraan sa isip nyo. Kumbaga, hindi pa rin kayo completely na nakaka-move on, mga kapiksi. Pero, you're trying, no? So, somehow, a part of you is parang trap pa sa past, mga kapiksi. Although, parang big part of you is nakaya nyo lang tumayo sa sariling paa, guys. Okay? Hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is anong ganap sa buhay mo. So ito isang timeless reading, mga kapixie, para sa Taurus, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So shuffle natin yung cards guys, hanapin natin yung energy ng Taurus. Ito mga kapixie. So Taurus, kayo ay represent ng Queen of Pentacles sa ating spread. Pwedeng positive guys, pwedeng negative. Timeless reading. So, pag sinabing timeless guys, anytime na mapanood nyo yung video, pwede siya mag-resonate sa inyo, mga kapixie. If hindi kayo naka-resonate, pwede nyo siyang balikan next time, next year, next month, kahit kailan. By those time, maaari na kayo mag-resonate sa message, mga kapixie. So, this is more on love energy guys, yung nakikita natin. For some of you, meron ditong presence ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaari may air element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with an air sign, mga kapixie. For some of you guys, pwede nagkaroon kayo ng separation or nagkahiwalay kayo ng iyong partner or specific person. Pwedeng dahil sa pera or sa trabaho, mga kapixie. Ibig sabihin, pwedeng yun yung reason, no? Work, money, yan. So, pwedeng ng ibang bansa, ganyan. Pwedeng lumipat ng trabaho or lumipat ng lugar dahil kailangan para sa trabaho. So, yun yung naging main reason for some of you kung bakit kayo nagkaroon ng separation ng iyong partner o specific person. Mainly dahil sa pera, mga kapixie. For some of you naman, pwedeng nagkaroon kayo ng financial problems nitong person mo. So, let's say for example, nagsama kayo or what, nagkaroon kayo ng relasyon pero nagkaroon kayo ng problema sa pera, no? And yung problema sa pera naka-apekto dun sa relasyon, mga kapixie. Sometimes kasi ganun, no? Kapag ka ng problema sa pera, di ba? Pati yung relasyon na apektuhan. So for some of you, pwedeng ganun din yung nangyari sa inyo, mga kapixie. Yung iba naman, parang bigla na lang, parang nag-ghosted, bigla na lang nagkalabuan, bigla na lang nanlamig, no? Nagkaroon ng panlalamig dun sa relasyon, especially guys kung LDR kayo, na parang dahil siguro hindi na kayo masyado nagkikita, and pwede nagkaroon din ng problema sa communication, mga kapixie, due to that time difference guys, no? At saka yung parang medyo nagkaroon ng mga duda dun sa kapartner, especially kung hindi nakikita at nakakausap. So yun yung mga reason kung bakit yung iba sa inyo nasira yung relationship nyo with this specific person, mga kapixie. Okay? So yun yung story nyo, recent story nyo sa past. Sa present naman guys, talagang sobrang pinagpapala kayo kasi finocus nyo, mga kapixie, yung inyong attention at panahon sa trabaho, no? So, yung para maka-move on kayo, guys, para makapag-heal kayo, mga kapixie. For some of you, talagang nag-focus kayo, lalo na kung may mga anak kayo, guys. Kung may mga anak kayo, talagang nag-focus kayo sa pagiging successful nyo, pagiging better version ng sarili nyo, mga kapixie. And dito, guys, nakikita natin na maaaring may mga nagpaparamdam sa inyo, mga nag-o-offer, no, ng parang nagpaparamdam, love offering. Ibig sabihin, nagko-confess, pero yung iba sa inyo hindi ready, at saka ayaw nyo na kasi yung iba sa inyo takot na kayong maulit-ulit. So yung experience nyo in the past, mga kapixie, parang nag-leave siya ng trauma sa inyo, na parang nagkaroon kayo ng general assumption na lahat manloloko, no?
So, let's say for example, babae ka, tapos lalaki yung partner mo, para nagkaroon ka ng assumption na lahat ng lalaki manloloko, okay? O kaya naman, kung lalaki ka, babae yung partner mo, iniisip mo na lahat ng babae manloloko. So, parang generalize nyo, mga kapiksi. So, it's an umbrella belief na hindi nyo dapat tinotolerate, mga kapiksi, kasi kapag nagkaroon kayo ng ganong klaseng belief system, hindi talaga kayo magiging masaya sa relationship nyo because you have that assumption na lahat ng lalaki manloloko or lahat ng babae manloloko. So, kung meron kayong ganyang paniniwala, mga kapiksi, you should better stop. You should stop believing those assumptions para in the future, if gusto nyo pa magkaroon ng relasyon, pwede pa kayo magkaroon ng harmonious na relationship. Okay? And although yung iba sa inyo, nakikita ko, nararamdaman ko din yung struggle, mga kapiksi, no? Kumbaga, nag-struggle kayo sa pag-asenso at pag-online nyo, especially na, let's say for example, baka may anak kayo nitong person na to, no? Tapos parang iniwan niya sa'yo, lahat ikaw yung gumaganap ng role, parang naging single mother plus single dad ka, rolled into one, ganyan. So, nandun yung struggle sa inyo, mga kapiksi, as in. Pero, nandun din yung pagiging strong nyo, mga kapiksi, and you want to make this work on your own. Kung may mga anak kayo, guys, gusto nyo rin bumawi, hindi lang sa sarili nyo, kundi dun sa mga anak nyo, kasi pinupunan nyo rin yung kakulangan nung partner nyo dun sa anak nyo. Okay, so that makes it more harder para sa inyo, mga kapiksi. Pero kudos, no, kasi you're doing a great job, Taurus. So kayang-kaya nyo yan, guys. Okay, so yan yung comment down below, guys, if feeling nyo nakaka-resonate kayo sa story, no. So what else, guys? Ito naman yung possible future nito, mga kapiksi. So ilatag muna natin lahat, guys, para makita natin yung energy. So, meron ditong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, pwedeng water sign din yung person mo, mga kapiksi. And sa iyong future, guys, makaka-move on din kayo, makaka-tayo din kayo sa sarili nyong paa. Pero unti-unti ito, guys. Parang in the future, makita kayo ng mga small changes and parang small victories, no, on your own, na masasabi nyo na kaya nyo pala, okay, kaya nyo palang bumangon ulit, kaya nyo pala kahit na mag-isa lang kayo, mga kapiksi. And nakikita natin dito na parang kinakalimutan nyo talaga, no, you're trying to forget yung tawag dito, toxic past nyo. Although for some of you, may mga episodes pa, no? May mga moments na naalala nyo yung mga episodes ng nakaraan sa isip nyo. Kumbaga, hindi pa rin kayo completely na nakaka-move on, mga kapiksi. Pero, you're trying, no? So, somehow, a part of you is parang trapped pa sa past, mga kapiksi. Although, parang big part of you is nakaya nyo nang tumayo sa sariling paa, guys. Okay? And, ang maganda dito is, you will make it, no, as in talagang makakabangon kayo, mga kapiksi, on your own, no, and you will be so proud of yourself na masasabi nyo na kinaya ko. Okay, so ganun lang naman talaga yan, guys, no. Lahat ng mga problema or negative experience na dumadating sa buhay natin, no, magsisilbi yan na aral and lesson sa inyo para patatagin kayo, palakasin kayo. So wag nyong masyadong dibdibin or namnamin yung mga negative circumstances na yun, kasi malaki din yung ambag nun sa inyo para mag-grow kayo as a person, lumakas and tumibay kayo. So malaki din yung epekto nun, positive effect nun sa inyong mga kapiksi. Okay? So, yeah, comment down. Ito, guys, imay-imay nyo ito, makaka-recover din ako, malalampasan ko rin yan.
makarecover din ako yan. So yun yung mga nakita natin na very positive energy sa inyo, Taurus. So sa mga kapiksi natin na talagang nagdadanas ng mga problema, no, just sabihin nyo lang, this too shall pass. Lilipas din ito, makakaya lang ko rin ito, malalampasan ko rin ito. Okay? Wala namang problema na panghabang buhay. Guys, lahat yan lumilipas din. Okay? So, yeah. Comment down below, Taurus, if feeling nyo nakaresonate kayo sa story. Shuffle natin to, guys. Bunot pa tayo ng isang card. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course para sa inyong kaperahan, trabaho, negosyo sa lapi at swerte. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga sabit sa relasyon nyo. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction para pwede sa love, pwede sa money, mga kapiksi. So, if interesado kayo, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And Taurus, ito yung additional message sa inyo and pakinggan nyo mabuti kasi deserve nyo ito, guys, no? Happiness is my birthright, no? Birthright nyo ito, mga kapiksi. Deserve nyo talagang maging maligaya, no? Deserve mo maging masaya, deserve mo maging maligaya, deserve mo na makuha lahat ng bagay na gusto mo, deserve mo mabuhay, no? Mabuhay ng masaya, mapayapa, and punong-puno ng pagmamahal at kapayapaan sa mundo. Sabi nga nila, guys, diba, happiness is a choice, no? Pwede ka maging masaya regardless kahit ano pa yung circumstances or experience na meron ka sa iyong physical reality. Merong ibang tao na sawi sa buhay nila, maraming problema, no? Pero despite ng mga problema, they still choose to be happy. Mga kapiksi, kaya kahit na may mga problema or challenges, magaan pa rin nilang dinadala yung buhay nila. Whereas there are some people naman na kahit na maraming nasa kanila lahat ng bagay, di ba? Kayamanan, kaperahan, pero malungkot pa rin sila, mga kapiksi, di ba? They are still affected by the negative circumstances na nangyayari sa kanila. So wala yan sa mga kung anumang status, no? You will not be defined by the social status na meron ka, no? Ikaw yung magde-define ng sarili mong happiness, mga kapiksi, what makes you happy, diba? So, yeah, deserve mo maging masaya, mga kapiksi. Always look at the brighter side of things para talagang happy lang, diba? Sabi nga ni Tinay, kilala niyo ba si Tinay, mga kapiksi, no? Sa mga nakakalala kay Tinay, favorite ko kasi yun, palagi niya sinasabi, happy lang, diba? So, kung kilala niyo si Tinay, guys, comment down below, mga kapiksi. Alright? So, yeah. Comment down below, Taurus, if feeling nyo nakaresonate kayo, kung story nyo ba to, guys. For more tarot readings, Taurus, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.